I'm Daisy Y from Novaliches, Quezon City. And I'm personal assistant and secretary ni Mr. Gino Wilson. First job ko is sa garments, and then nag-apply ako sa Belo through online. So, nag-text yung HR ng Belo na gano'n nga, may interview ako sa ganitong lugar. Tapos, hindi sinabi nila na wala silang available sa clinic nila, pero i-endorse nila ako endorse nila ako sa endorsement nila. Tapos punta ako dito sa clinic nila sa Medical Plaza. So, dyan kami pinapunta. Actually, dalawa kami. Dalawa kami nung in-interview. So, doon pinapunta kami sa Medical Plaza, pero i-interviewin pala kami sa Greenbelt, na Belo Greenbelt. So, ayun, pagdating namin sa Belo Greenbelt, tagal pa namin naghintay. Tapos yung biglang may dumating na, nakita ko si Miss George, naka-jeans siya, parang simple lang. Ayun, sabi ko, kilala ko na siya. Yung isang kong kasama, hindi siya kilala. Sabi ko, si Georgina Wilson yun ah. Tapos sabi niya, sino yun? Sabi ko, yung, kasi yung nakilala ko siya na ex siya ni Richard Gutierrez. Kaya parang doon ko siya unang sabi ko, ayun nga na, ex siya ni tapos hindi siya kilala. Sabi ko, okay. And then, yun, hindi pa confirm, hindi pa kami kasi pumasok na si Miss George sa room niya, hindi pa naman pinapatawag. So, ping namin, baka hindi naman siya. Tapos, lokohan nga namin, baka duguin kami nito. Kasi hindi ko naman alam na nagtatagalog si Miss Julina. So, ayun, edi kinakabahan na kaming dalawa. Tapos, ayun nga, nung tinawag na kami ng isang staff ng Belo na, ayun nga, pinapasok kaming dalawa. So, siya na nga yun. So, kailangan lang naman niya daw is yung taong mapagkakatiwalaan, so yung taong mag-aalaga sa kanya. Tapos yung willing na kung saan siya pupunta, nandun ka din. Basta yun yung mga Sinabi ko sa kanya na, if ever, pwede ba daw mag-start ng Saturday? Sabi ko, hindi pwede kasi may bagong work. Sabi niya, okay, sige, tatawagan na lang daw niya ako. Hindi yun. Tapos yung nakauwi na ako pagdating sa bahay. Pagdating ko sa bahay, maya-maya tumatawag. Kinukulit niya na ako na pwede ba daw ako mag-start na ng Saturday. Sabi ko, sige. Hindi na ako nakatanggi kasi niyan ako. Sabi ko, okay, sige po. Tapos, parang, anong nangyari is nag-awol na ako doon sa trabaho kasi hindi ko na siya napasukan. And then, tsaka yung nagpa-convince sa akin na para mag-stay na sa kanya, sabi niya na ibibigay ko yung, i-prepare ko kung ano man yung parang salary or anong mo doon. Basta huwag mo lang ako iwan. So, parang ko na, okay, sige dito kasi feeling ko magiging masaya naman dito. So Daisy has been my assistant for a year now, and my life has been so much, so much easier, and she's really, really made a big difference and really helped out. And I think her best asset is being beautiful, no choice. Her best asset is that she's very trustworthy, and I can really trust my life with her. Yung event na yan is yung launching ng SM Accessories. Parang launching fashion show siya, gano'n. Pupunta ako ngayon sa dressing sa makeup room nila. So, ayun, punta tayo doon. So, nakapunta ko na yung daan. Ayun. Ayun na, malapit na. Okay, ito na tayo. Papasok na tayo. Actually, pagdating namin doon sa loob, nandun na pala sila Zian. Tapos may mga tao na din. Hello! Ang taray! Hindi siya. Maliit lang yung space niya para sa amin lahat. So, parang ang daming tao. Tapos isang mahaba lang yung lamesa. Yun na yun.
Inayusan na siya, inayusan siya ng hair and makeup, and then ako habang inayusan siya is pine-prepare ko na yung mga kailangan niya, nilabas ko na yung gagamitin niya. Ma'am, lalabas na yung speaker. Oh, speaker. Yeah. Wait lang. Lalabas na natin ang kanyang mga shoes para makapagpamigay sa Lord. Wala ba akong table space? No, pwede. 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 Tanggalin natin lahat ng... Alam mo, Ayun, laki naman. lalabas na natin ang kanyang mga gagamitin para hindi siya magamit. So, ayun, ang tayong gagawin. And then after nun, yung tapos na, tinulungan ko si Ate Paps, yung assistant ni Miss Liz Uy, na ilabas yung mga accessories na gagamitin nila for the fashion show. Tsaka kayo rin. Kasi yung kay Miss Lord. Saan yung kay Miss Lord? Meron mo. Ayun. Guys, muna tayo ng accessories na kanilang gagamitin para mabaya. Ito yung gagamitin mo siya na accessories. Ito ay para kay Ganyan lang natin ito. yung bracelet ko. Sige, kuya, try. And then, phone calls. Kasi araw na yun is nagpapareserve sila Miss Georgina at yung hairstylist niya ng Hong Kong dollars kasi magta-travel nga sila. Magta-travel nga si stylist niya noon. So, ako yung more on kasi gumagawa nun kay Miss George. So, parang up sa akin niya, ipilano, gusto niya magpa-reserve. So, tumawag ako dun sa manager ng BPI na, ayun nga, nagpapa-reserve. So, nagpaalam muna ako sa kanyang lumabas kasi parang may parang hallway ng Resource Words. May mga bazaar. So, parang total, wala pa naman siyang kailangan. So, sabi ko, labas muna ako sandali. Ma'am Lord, nasaan ako kasi? 19 na. Okay, pumunta tayo na yun sa Changi. Ako naghihintay ng oras, tapos i-makeup ko sila, so maglalakad-lakad sila tayo sa bus. Sa hallway yata kami nakita nun. Kasi sa ni Miss Liz, na ayun nga, sabi ko, picture kila Zia, sabi niya, umaya na. Kasi inutos na po siya ni Miss Liz. Kasi okay. Di Paps? Di Paps? Alam mo kami ni Sia. Hindi na kami ko. Sabi ko sa'yo, hindi ko sa kanya. Hindi, busy pa kasi si Ate Paps. Walang bibig. Wala ka magpa-picture ako, may putog ako eh. Hindi na nag-order.
Kasi yan. Yeah, sure. Sabi ni Sian, parang naano na siya sa akin kasi bakit nagtataka siya, bakit lagi daw may nakasunod na camera sa akin. Sabi ko sa kanya, ano ba sabi ko sa kanya? Tapos, kailangan ko dumikit sa kanya para sumikat ako. Ba't kanina pa nakasunod sa mga tao? Wala. Para ano, kailangan magpa-picture sa inyo para sumikat ako. So, Ikaw yata may ari ng SM eh. hindi naman. Alright, thank you. Thank you. Ayun. So, nagpa-picture tayo kay Zian. Tingnan natin ang kalalabas na. Oo, hindi pa. Punta ako sa bazaar. Punta tayo ng jacket. Alam ito. So, yun. Baby naman. And then, may nakita ko accessories doon na mga parang mga charm stone. So, doon ako tumambay. Doon ako ng gulo. So, kinulit ko lang doon yung parang sales, ano doon. Magkano bracelet? Magkano bracelet po? Magkano? Ano? Pura natin! So, kinukulit. Oh, di magkano? Yan, mga one kind of mga designer. Iba-ibang design, iba-ibang price. Iba-ibang prices. Meron kami ano, 250, 350, meron din kami 500. Ano to? Ayan, ring bracelet. So it's like a ring. So kung mabalik, Can can I get Yan. one? Para pag ano to? Yan, oh. Para sa tara. Yeah, can I get one? How much that? So mag-iisip ko talaga. Kasi, yeah, di ba? Parang, bakit nyo? Kano to? One? Ano ba? One. So, hindi siya yung gano'n. One? Ha? Hindi ganyan? Ano? 1,000? Originally, it's 1.8. Sige. 1.8? Bigay ko siya 1.5 for you. Ay, meron akong gustong-gustong bracelet dun eh. Ayaw ko patawarin ng mura. Ay, bigyan ko 1,000. 1,000 yun. Bibiling ko yun eh. Parang gusto ko. Pero yan, nag-iisa lang. Oo nga. Pero kung bibigay ni ate ito ng 1,000, bibigay ko to. Mami, we na. Kung bibigay sa akin to ni ate, bibili ko to. Kung bibigay mo to tayo ng 1,000, bibili ko to. Ito daw, bibigyan mo ng 1. Bibili ko to. Balik ko doon sa restaurant nga sa Opus. Ayan, babalik na po ako. Tapos na po ako mag-interview sa labas. Pakinanap na po ako ng boss ko. So, yung kanina, naman ako yung So, hindi pa sila tapos. Magbibihis na siya noon eh. Pinapaset up na si Miss Regina para kasi malapit na mag-start yung fashion show. So, ayun. Inano ko na yung mga gagamitin niya. Ito po. Yung kay... Di ba? Akala niya po. Akala ko to. Sa backstage kami. Hindi ko alam kung backstage ba yun o sa side yun. Tapos pumunta kami doon. So, ayun.
Malayo yung ano, yung restaurant dun sa parang sabi nila backstage daw. So, parang lumabas pa kami, nadaanan pa namin yung bazaar. Tapos, ayun. So, marami pa kami pinagdaanan. Dito po yung Opo, wala nang magawa sa nag-interview na lang ako. Pagdating namin doon sa event, sa ano, stage, so ang daming tao. So doon lang kami sa may side naghintay hanggang sa tawagin si Miss George na siya na yung mag-aano. Hindi, dito lang. Pinapatanong niya kung nandun ba doon si Raymond Gutierrez, kung makikita ko ba. So, tiningnan ko. So, doon siya nakaupo. So, sabi niya kung pwede ba daw papuntahin. So, sabi ko, ayun, sige, wait lang, puntahan ko. Miss, pwede ba? Nawat lang. Pero yung pagbalik ko. Pumunta pa ako doon sa kabilang side na hirap-hirap. So, ang daming tao, nakipagsiksikan na ako para makadaan ako. Bawal siya lapitan kasi may lines na ano na parang lines na pang ano, hindi ka, so yung parang may nagbabantay na sabi ko, pwedeng, binulungan ko na lang siya na pakasabi kay Raymond Gutierrez kung pwedeng siya pumunta kay Miss George. So sabi hindi daw. Sabi ko, okay, thank you. Tapos balik na ako doon. So nagmamadali ako kasi baka mamaya sinalang na siya, hindi ko alam, wala siyang kasama, di ba? Wala namang iba. Parang walang iba nag-assist kami ng dalawa. So balik agad ako, so takbo-takbo na yon. Tama-tama, pagdating ko may mga nagpapa-picture na sa kanya, so parang hirap na makaano. And then, siguro mga 5 minutes, ay tinawag na siya kasi siya na yung isa sa halak. Nalalayan ko siya hanggang sa makakyat siya. Tinanong ko yung kung doon din ba siya babalik. Sabi, hindi daw. So sabi ko, sabi ko sa backstage sa likod na yun. Tapos sinanap ko kung saan yun. Parang isip ko, kasi doon sa may Opus, may maliit na pinto. So sabi ko, baka doon yun. Takbo ko doon. Bumalik ako, daan uli ako sa bazaar, sa may Starbucks. Doon, pasok ako doon sa restaurant na Opus. Tapos yung pumasok ako doon sa may, sa may parang shortcut. E di yun, doon ko siya nakita. Hindi ko na yung water. Hinahanap ko yung... Nakapag-fashion show na siya, no? Tapos, lumabas na rin muna ako doon kasi mag-aano pa siya may rarapa pa silang apat So, dito na lang ako sa may naghintay sa labas. So, yung ibang gamit is dinala ko na doon sa driver namin, binaba ko na habang ni-interview pa kasi Miss George para kapag lumabas siya, wala na akong feedback. Dito, iwan ko yan. Ayun na yung hand carry ko. Tsaka yung maliit na Hikakit. Kapag inanap ako ni George, may manilagay ko ng iba. Pagpunta tayo sa kotse, ilalagay ko ito sa pagkabi. And then, lumabas dito naman sa may parang, anong tawag doon? Yung parang bar na may mga upuan. So, doon na kami naghintay.
Ano na? Walang mga sneakers. Wala kasi So, parang video shoot siya ng BlackBerry, yung isa sa mga endorsement nila. So, ang ano doon is dalawa sila ni Borgie Manoto, tsaka si Miss Georgina. Pagdating namin sa dressing room, nandun si Sir Borgie kasi nauna siya sa amin. So, pinimake pa na siya. Actually, patapos na siya noon nung dumating kami. So, after ni Sir Borgie, si Miss Georgina sumalang ng hair and makeup. meeting na tayo kasi siya yung second na shoot. Mamaya na. So, after nun, syempre, ayun ulit, labas ng mga kailangan niya, yung mga gagamitin niya, prepare ko na para kapag nag-start is okay na, nandiyan na yung kailangan niya. Meron na kaming baon yung cereal. So, hindi naman niya kinain yung kasi pinalagay ko muna yun sa parang cooler. Meron bang, papalagay ko na may fridge buka. Kasi yung food ni Miss George, papalagay. Okay. Saan ba ba? Saan yun? Tanong natin sa ano. Or kahit sa cooler na lang. May cooler pa kayo? Cereal. Daisy. Ayun lang din naman yung kinain niya, cereal. And then, nung lunch, nag-order sila ng parang, basta parang Japanese food. Habang naghihintay ng term ni Miss Regina. So, kwentuhan muna kami. Habang nagkikitay po ng turn ni Miss Georgina, so kahan ulit. Kasi hindi pa tapos si Sir Boy. 9 layouts kasi yun. So, meron pa siyang isang layouts na natira. So, parang, kinat na muna siya kasi parang term ni Miss Regina. Matagal pa siya. Palagay na marker dito sa balance. Ilan na lang ba si Sir Boy? 1, 2, 3. Bali 5 layouts. 5 frames siya. Of 4 frames. 5 frames. So, yung dalawa na lang. Lumabas kami. So, dala ko yung shoes niya, and then yung coffee niya, tsaka yung jacket niya, yung cardigans niya. Kailan na sana sa Too late.
Ito lang dala ko. Ganito lang. Hindi masyado maganda. Sobrang ganda mo na. Tama. Parang katapos. So, sila, nagre-rest muna sila. Tapos si Miss George retouch. So, si Sir Borgie, ayun, nagre-rest muna siya habang nag-wait. So, ako, ayun, ayos ng mga ng mga gamit ulit. Tapos yung ibang, kasi ano lang yun eh, parang one layouts. So, yung ibang mga dala ko, pinako na para hindi na nakakalat. Yung niretouch siya after nung isang frame, so niretouch siya ulit. So, inabutan ko muna siya ng coffee. So yun, kasi yun naman more on kapag nagko-coffee siya. Kasi para hindi siya natutuyuan ng Parang masama yung pakiramdam ni Sir Borgie kanina. Parang masama yung pakiramdam ni Sir Borgie kanina. Wala siyang boses. Umalis ako, pumunta ako ng market para bumili ng salabat. Para baka sakaling effective. Bigla akong salabat para kay Sir Borgie kasi paus na siya, wala siyang oras. Diyan lang naman, walking distance. So, naglakad na lang ako papunta dun sa market. Actually, si Sir Borges, madalang lang naman siya magpagawa sa akin ng kung ano yung mga needs niya. Madalang lang naman yun. Okay, nakabili na ako ng salabat. Back to reality. Ka muna, bye-bye. Ayun, edi yung malapit na matapos yun nga, yung shoot. Nag-pack na ako para if ever na, ayun na, tapos na, at least wala na akong bibit-bitin palabas. So, binigay ko na sa driver yung mga ibang gamit, yung luggage. So, ayun, binigay ko na para, kung may matira man, ako na magdadala. Andun magpapack na ako. Dilipitin ko na yung mga hindi gagamit. Hindi naman. Kasi hindi na rin naman niya gagamitin to eh. So, nilipit ko na para hindi nakakalat. Here's the thing sambil ako ba? Guys, can you hear? Jet! Ayun, finally, natapos na. So, pinakain ko muna yung driver namin. Baka mamaya, nagdoble na paningin habang pinag-drive kami. So, pinakain ko muna siya. Pero nagbigay sila ng pagkain. Long step ulit natin bago tayo mag-take. Sige. Ito na lang yung gamitin mo. Ito na lang. Ready? Guys, ready? Okay, Ito na gamit. and Ito na lang hindi naman nagamit. I will Service. Yung dumating na si Miss George, nagbihis na siya kasi, di ba, nakadress siya. So, nagbihis na siya ng damit niya. So, ayun, nag-pack up na kami. Fly na. Uwi na.
So Daisy has been in Georgina's life for a little over a year now. I really don't know what she would do without her. She's part of everything she does. She wakes up in the morning, so she goes to sleep at night. She is really the backbone of her life, her work, life, and well, sometimes me. So thank you, Daisy, for making everything easier for us. So Daisy, thank you so much for a year. You've really made my life so much better, and continue to learn. You're so young, and there's so much more ahead for you. And I hope that you grow with me, and that I can teach you a lot of new things, and that you're happy. Thank you, Daisy. To Miss Georgina, thank you kasi dahil sa inyo, marami akong natutunan at saka marami akong lahat ng tinuturo niyo sa akin, na-adapt ko, tsaka hindi ko ine-expect na, yun nga, yung mga tinuro niyo sa akin, hindi ko ine-expect na kaya ko pala, na meron pa pala akong mailalabas na talent ko, yun nga, talent, na mas kaya ko pa palang palawakin yung knowledge ko, dahil laging yung pinupush sa akin na kaya ko yan, na naniniwala kayo sa akin na matalino ko. So, syempre, parang proud ako dahil naniniwala kayo sa akin. Kaya, thank you kasi sa lahat. Sa pagiging mabait, patient, tsaka sa tiwala na binibigay niyo sa akin. So, thank you so much talaga.